Hey, good morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat ulit. By the grace of God. At muli, tayo ay magpapatuloy sa ating daily devotion. At sa araw na ito, ngayon pong araw ng Friday, June 27, 2025, ay again, pag-uusapan ulit natin ang one of the Beatitudes, At tayo naman po ay tutungo sa the merciful heart, o sabi nga mula dito sa Matthew 5 verse 7, o be merciful, At yung nabanggit ko kanina ay siya rin pong ating pamagat ng ating devotion for today. At sa ating sisimula, sabi nga ay tayo ay muli sasamahan ng aking partner para basahin po ang napakagandang talatang ito. At tayo po ay pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid. Sabi nga po dito sa Matthew 5:5, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan ng katawan, Panginoon, sa kaligtasan na ibibigay mo sa amin ngayong maghapon. Maraming salamat po at samahan mo po kami sa aming mga gagawin, Panginoon, sa aming mga trabaho, kung saan man kami pupunta, Panginoon. Patuloy ka pong pangunahan mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na sa ganon ay ang aming mga kilos, ang aming mga salita ay maging naaayon sa gusto mo para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga taong may sakit ngayon na nakakaranas ng kapighatian, kahinaan ng katawan, kalakasan po ng katawan ng aming hiling sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na paggabay sa bawat isa at pagmamahal. Ganun din po, Panginoon, sa aming mga kasalanan na nagagawa, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran para sa mga kasalanan na ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo po kami kahabagan, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Tingin ating Panginoon Diyos, at sa ating pong paksang ito ay sabi nga ay napakagandang isipin ang ating Panginoon Diyos ay mahabagin o maawain. Kaya narito tayo ngayon upang ating pagbulay-bulayan sa salitang ito. Ang ating puso't isipan na sabi nga ay bigyan tayo ng nag-uumapaw sa pag-ibig at pagkalooban tayo ng pasasalamat sa ating Ama na nasa langit, na sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng mundo ay sabi nga ay naaalala natin na walang hanggang katotohanan ito. Ang pag-ibig na ang katotohanan ito po na ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ay walang hanggan. At ang kanyang awa na laging handa at ang kanyang pangakong hindi tayo iiwan, kailanman. Isipin natin ang kalooban na biyaya na tinanggap natin, yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus at itong ating Panginoon at tagapagligtas na ito. Ang siyang, sabi nga, hindi lamang dahil sa tayo ikarapat-dapat, patunayan wala tayong karapatan, subalit dahil sa kanyang grasya, ay nagbigay siya ng awa at pag-ibig sa atin, Kundi ito po ay isang biyaya na lampas sa maaari nating isipin, maaari nating hilingin sa kanya. Isang biyayang nagpapalaya sa atin mula sa kadena ng kasalanan at kamatayan. At sabi nga, ito po ay nagbubukas sa atin ng daan tungo sa isang buhay na puno ng layunin, at pag-asa at walang hanggang kaligayahan. Sabi nga, dito nakikita natin yung purpose natin pag tayo ay nakatuon sa ating Panginoon, at sa ating paglalakbay
natin ay ngayon dito sa talatang ito ay isang hamon. Hinahamon tayo na palalimin pa ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos. At magpatuloy po tayong matuto mula sa kanyang salita at mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Sama-sama po natin pag-aralan ang salitang ito. Hayaan natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang maging gabay po natin. Ang kanyang katotohanan, ang maging liwanag natin, at ang kanyang banal na Espiritu, ang Espiritu Santo, ang maging lakalakasan natin sa bawat hakbang, iniisip, ginagawa natin. At maaaring sinasabi ng ating mga dila. Sama-sama tayong magpatuloy sa paglalakbay na ito na puno ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Sabi nga po sa pananaw ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, sa ating mga Christians, na ito po ay nagpapahayag sa layunin ng Diyos sa ating buhay, na sa ngayong kasalukuyan po ay nakabatay sa isang relasyon na masasabi nating aktibo at personal. Hindi ho isang static doctrine na sinasabi. Ano nga po ba yung static doctrine? Ang static doctrine po ay tumutukoy sa isang paniniwala o doktrina na itinuturing na hindi nagbabago. Parang permanente pong, sabi nga, permanenteng totoo. Yun na yun, wala nang, non-negotiable, Sabi nga, at walang pagbabago paglipas ng panahon, Parang nakatali lamang tayo, Parang isang larawan na nakapirmi sa isang frame, hindi gumagalaw o nag-iiba. Hindi ito nangangahulugan ang doktrina ay hindi mahalaga o walang saysay, kundi ang interpretasyon at aplikasyon nito ay tinuturing na fixed and consistent sa paglipas ng panahon. Bakit hindi po ganoon ang pagkilos ng Panginoon? Ang kanyang pahayag sa atin ay hindi nakabase sa paniniwalang static. Ibig sabihin, it's active po ang Panginoon Diyos sa buhay natin. Ang pagpapahayag ng Diyos ay hindi iisang pangyayari tulad ng pangunawa sa isang aklat lamang. Para sa isang mananampalataya o sa ating mga Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay isang patuloy na pagbubunyag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng ilang bagay. Ito yung pagpapahayag ng kung sino nga ba talaga si Kristo sa atin. Sabi nga, ang Biblia mismo o ang salita ng Panginoon Diyos ang siya nating nagiging gabay. Sabi nga, hindi ito isang simpleng koleksyon ng mga kwento, kundi isang buhay na sabihin natin na nakabase sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita na nangungusap sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi nga, kaya nga po ang Bible ay mahiwaga. Sabi nga, ang paulit-ulit po nating pagbabasa at patuloy nating na pagninilay, ay nagbubukas ng mas malalim na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Dito mas nakikilala rin natin ang ating sarili kung paano tayo ginawa ng Panginoon Diyos, ang Maker natin. At nakikilala rin natin yung Maker natin. At dito ho yung kanyang pagiging mahabagin sa ating buhay. Kasi nga po, sa buhay nating ito, minsan akala natin kilala na natin ang ating sarili, pero dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, makikita natin na yung akala natin sa ating sarili na hindi na natin kayang baguhin, hindi na natin kayang alisin sa sistema natin, Balit dahil sa awa at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, na pagtatagumpayan natin, nalalampasan natin ang dating kasalanan na namamayani sa ating buhay, mga pag-uugali na hindi tama, at katulad ng ating mga pinag-aaralan ngayon dito sa Beatitudes, tinuturuan tayo ng Panginoon upang maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ay dahil sa salita ng Panginoon Diyos at na tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Sa patuloy nating pagbabasa, pananalangin, at tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit lead us. Kaya nga po sa ating buhay
ay hindi tayo nakadepende lamang sa mga tao sa paligid natin, kundi tayo rin mismo ay may personal na ginagawa, pagbabasa at pananalig natin, pakikipag-usap natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Dahil ang Banal na Espiritu po ang siyang gabay at tagapagturo na nagbibigay liwanag sa atin, sa ating mga pangunawa, at ito po ay nagpapahayag na sabi nga ang Bible, nung una ang hirap basahin, pero dahil sa pagpapatuloy mo at intimacy mo sa Kanya na malaman, maunawaan ang Kanyang salita, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tila para ka may kausap. Hindi naman ibig sabihin ng para ka may yuyeng. Yung nasa isang tabi ka na lamang at parang kinakausap mo yung sarili. Hindi naman po gano'n. Pero sa buhay natin, alam natin na nangungusap ang Panginoon sa ating pakikipag-usap sa Kanya. Isang dakilang layunin na nagpapakita ng ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. At ito ay nagbibigay po sa atin ng gabay at tagapagturo na nagbibigay liwanag sa ating pangunawa sa salita ng Diyos. At siya rin po ang nagpapahayag ng katotohanan sa ating mga puso. Ang Banal na Espiritu po, ang kanyang impluensya ay nakikita sa pagbabago sa ating mga pananaw, pag-uugali at pag-iisip. Malalaman po natin na nangungusap sa atin ng Banal na Espiritu dahil sa pagbabago niya. Kaya nga po tayo ay sinasabing nabuborn again tayo. Kasi binabago na niya yung sistema ng ating isipan, pananalita, gawa, at ang ating pananaw sa ating buhay. At dyan po papasok ang church, ang komunidad ng pananampalataya. Kaya po tayo ay nasa loob ng church at tayo po ngayon ay nasa church age. Ay ito po ay sa pamamagitan ng ating pakikisalamuha sa ibang mga mananampalataya, nakikita natin ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at matututo tayong mula sa kanilang mga karanasan. Ang pagkilala sa sa bawat isa po o sa ating pakikipag-isa ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay ng suporta sa ating paglalakbay. Ganun kamakawain ng ating Panginoon na sa ating buhay ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya nga, in our daily life, ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin, hindi lamang sa mga malalaking pangyayari, kundi pati rin sa mga simpleng detalye ng ating pang-araw-araw na karanasan. Kaya nga po sa buhay natin, napakahalaga na tayo po ay dapat ay patuloy na ginagamit natin ang buhay nito para sa kapurihan nating Panginoon Diyos. In every details in our life, hindi natin masasabi yan, maliit, malaki, o ano pa man yung ating ginagawa. Diba? Sabi nga sa atin ng Colossians, even what you drink, what you eat, ano pa man yung ginagawa natin, do it for the glory of God. Kaya nga po, mga kapatid, ang pagiging mapagmasid at mapanalangin ay tumutulong sa atin na makita ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Ang presensya at ang kanyang gabay sa ating buhay. Ang buhay natin ito ay punong-puno ng layunin. At sabi nga po, ang layunin ng Diyos ay hindi isang destinasyon na ating maaring, sabi nga ay isang destinasyon na ating nararating, kundi isang patuloy na paglalakbay ng pagiging kaisa sa Kanya. Kaya nga po sa bawat accomplishment, hindi natin nakikita yung sarili natin, kundi nakikita natin yung accomplishment ni Lord. Ay, kaya pala ako dito dinala ng Panginoon. Ganito pala ang gagawin ni Lord. Hindi yung ginawa natin. Ito ay isang proseso ng paglago at pagbabago ng sabi nga ay dito nakikita na natin yung una, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakikita na natin, this is the will of God. Kaya nga diba sa panalangin ng Lord's Prayer, your will be done, sabi ng Panginoong Jesucristo. Masunod ang iyong kalooban. Ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos ay hindi isang mabigat na pasanin, kundi isang, sabi nga ay nagpapahayag ng pag-ibig at pagsuko sa kanyang kalooban. Meron tayong mga naririnig sa ating paligid, di ba? Pag tinatanong natin, niyayaya natin tayo mag-Bible study, tayo yung attend sa church, hindi pa ako ready sa ganyan, hindi ko pa kayang gawin yan, at sabi nga ay masyadong hindi ko pa kayang alisin, sabi nga nabibigatan ng tao sa isang kagaanan na ibinibigay ng Diyos, kung titingnan natin, kung susundin natin ang Panginoon Diyos, ang binibigay niya sa atin kapayapaan,
Bakit natin pinipili na maging magulo ang buhay natin kung pwede naman pala nating makamit ang kapayapaan? Ang pag-ibig, yung punong-puno ka naman ng galit, ayaw mo alisin yung galit sa buhay mo. Sabi nga ay kalungkutan, no? Pwede ka naman maging masaya, pero bakit pinipili mo maging malungkot? Ibig sabihin, ayaw mo maging masaya sa buhay na ito. Dahil ang kasayahan ay sa ating Panginoon Diyos lang. No? Minsan, iniisip natin ako, hindi ko pa kayang alisin yung aking paninigarilyo, yung aking bisyo, yung aking kasalanan. Isang bagay na nagtutulak sa atin ako minsan na paglayo ay ayaw nating alisin mismo sa ating sistema, sa ating buhay, sa ating isipan, ang mga nagpapabigat. Sabi nga, ang nagbibigay ng kabigatan sa ating buhay, ang ating sarili rin. Kaya kung makikita natin, the biggest enemy na meron tayo ay ang ating sarili. Ang sarili natin. Dahil, sabi nga, sa ating sariling ito, dito natin nakikita minsan, nilalabanan natin ang Diyos. Hindi isipin natin, sa sarili natin, kung ang kalaban lang natin yung sarili natin, pero lumalapit tayo sa Panginoon, may kakampi pa rin tayo. Pagka tayo ay nilalabanan natin ang gawa ng kaway, may kakampi pa rin tayo ang Diyos. Pero pag sa ating sarili, ayaw natin tanggapin ang Diyos, nilalabanan natin ang Diyos, wala tayong kakampi. Kaya nga makikita natin bakit napapahamak ang tao. Dahil inilalayo niya yung sarili niya sa Diyos. Kaya nga po sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos ay napakahalaga pong matutunan ng bawat tao. Maging siya man ay, kaya nga po, tayo ay inuutusan ng Panginoon na humayo upang ipakita rin sa mga hindi mananampalataya ang mahiwagang kaloobang ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoong Jesucristo doon sa John 14 verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. No, malinaw sinasabi doon ng Panginoon, kung iniibig, no? Dahil sa kawalan natin ng pag-ibig at pagkaunawa sa Panginoong Diyos, maaaring sinasabi natin, kilala natin ang Diyos. No? Marami pa nga tayong mga naririnig kung minsan sa buhay natin, ay alam na yun ng Diyos, basta alam ko, kilala ko siya at ako'y naniniwala sa Kanya. No? Hindi po natin masasabi na doon sa ating paniniwala, no, bagamat may katotohanan po, no, na sinasabi natin na tayo ay naniwala, tinanggap na natin ang Panginoon Diyos. Sabi nga, pinatanggap ako ni pastor na ganito, no? Subalit tandaan po natin, ang tunay na umiibig sa Panginoon Diyos ang siyang sumusunod din po sa kalooban niya. Hindi tayo perpekto, pero kung tayo ay patuloy na sumusunod, nagsisisi sa ating mga kasalanan, inilalapit natin ang ating sarili sa Panginoon Diyos, mapagtatagumpayan natin. Pero kung tayo mismo ay lumalapit sa kasalanan at inilalayo natin ang ating sarili sa ating Panginoon Diyos, bagamat alam na natin ang katotohanan na dapat natin siyang sundin, dapat natin mapagtagumpayan ang lahat ng kahinaan nito. Hindi natin maiaalis ang sistema ng sakit, karamdaman, kasalanan sa ating buhay kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Dito maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon Jesus na ang pagsunod sa kanyang mga utos ay isang direktang pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Kanya. Kapag tayo po ay sumusunod, kapag mahal natin ang ating Panginoon Diyos, siya ay natural lamang na nais nating sundin ang Kanyang mga utos. Na hindi natin nararamdaman mabigat kundi isang pribilehiyo ng kasiyahan. Diba? Nakikita natin unti-unti kung paano niya tayo binabago. Na dati tayo lugmok na lugmok sa kasalanan, na ngayon tayo ay binabago niya. Na tayo ay lugmok na lugmok sa maling kaisipan, anxiety, depression, sakit, karamdaman, anumang pagkalugmok natin, bisyo, katigasan ng ulo. No? Pero ngayon, dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, nakikita natin ang mabuting layunin niya sa ating buhay. Sabi nga rin sa atin sa 1 John 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sabi nga, hindi talaga mahirap, no? Nahihirapan lamang tayo.
dahil ayaw nating gawin. Ayaw nating mabago. Ayaw nating alisin sa sistema natin ang pagbabago yun. Kaya nga ang hirap daw eh. Kaya ang hirap magbago. Parang sinabi mo na rin, ang hirap alisin ang sakit sa buhay ko. Ang hirap alisin ang pait sa buhay ko. Ang hirap alisin ng burak sa buhay ko. Parang ganun. No? Kaya nga po mga kapatid, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod sa kanyang mga utos. Dito po ipinapahayag dito na ang mga utos ng Diyos ay hindi dapat ituring na pasanin, kundi bilang isang gabay na nagbibigay ng tunay na kagalakan at kapayapaan sa ating buhay. Yan po magbibigay sa atin ng lakas at pag-ibig. Lakas upang harapin natin ang anumang hamon o anumang bagyo sa ating buhay. Hindi tayo tatakbo sa bagyo. Hindi tayo tatakbo sa mga pagsubok, kundi handa nating harapin ito dahil kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin, di ba, ng Matthew 11 verse 30? Matthew 11. Carry my yoke. My yoke is very light. Yeah. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Amen. No? Sabi nga, dito po, sinasabi ng ating Panginoon Hesus na ang kanyang mga utos at kalooban ay hindi mahirap sundin. Ang pagsunod sa kanya o sa ating Panginoon Kristo ay nagdudulot ng kapayapaan at hindi pagkapagod. Kaya't ang kanyang kalooban o kalooban ng ating Panginoon Diyos ay dapat na ituring nating magaan at puno ng biyaya. Kaya nga sa bawat problema, hindi lang natin problema ng ating mga kapatid, no? Damayan natin sila. Maaring wala man tayo maitulong physical form of material world in this sa mundong ito, pero maaari natin silang bigyan ng encouragement, kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Sa pananalangin, no? Maraming form ng pagtulong sa kapwa. At ito ang magsisilbing, sabi nga, yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay isang pagsasalamin ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ito ay isang praktikal na pagpapahayag ng ating pananampalataya. At sa pamamagitan ng pagkilos ng awa, pagkamahabagin, at paglilingkod, makikita po natin na tayo rin ay binabago ng Diyos. No? Sabi nga, the more na tayo ay gumagawa ng ministeryo sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos, nakikita natin, parang sabi nga po, di ba, that is double-edged sword. Binabago tayo nito at binabago rin yung ating kapaligiran at ang ating kapwa. At doon natututo po tayo. Natututo tayo ng mga lesson in our life. No? Ang buhay natin ay, sabi nga ay, diyan tayo nagkakaroon ng realization, no? Reflection sa mga natututunan natin buhay. Masakit man o hindi, mabuti man o hindi, may matututunan po tayo. At makikita natin ang biyaya ng Panginoon Diyos. Sabi sa atin ng 1 John 4 verse 7 and 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Ikaw ba ay nagmamahal? Kung ang sagot mo yes, anak ka ng Diyos. No? At kung hindi ka nagmamahal, kayo na po ang humusga. Pinapakita po dito na ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa Diyos. Kaya kapag tayo ay nagmamahal sa iba, isinasabuhay po natin ang kanyang kalikasan. Ang ating pagmamahal sa kapwa ay isang konkretong paraan ng pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagkilala sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-ibig.
Mga kapatid, gamitin po natin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sabi nga, ang bawat isa ay may natatanging kaloob na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. At ang paggamit nito para sa ikabubuti ng iba at para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Panginoon Diyos ay isang mahalagang bahagi ng purpose nating lahat. Diba? Sabi nga po sa atin ng 1 Corinthians 12, verse 4 hanggang 7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob sa mga ito. 5. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoon na pinaglilingkuran. 6. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng kaloob ng nagpapakita na nasa Kanya ang Espiritu. Amen. Sabi nga, dahil sa ating mga kaloob na yan, ay nagpapakita po sa atin na bagamat iba't iba ang kaloob na ito, sabi nga, bawat isa sa atin ay may natatanging kaloob na ibinigay ng Diyos dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sabi nga, ang mga kaloob na ito ay hindi para sa ating sariling kapakinabangan lamang, kundi para sa ikabubuti ng lahat. Sabi nga, ipinapahayag nito ang bawat kaloob ay may layunin sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Kaya mahalaga na gamitin natin ang ating mga kaloob sa paglilingkod sa iba at sa ating komunidad o sa ating mga churches. Gamitin po natin yan. Kaya nga po, ang sabi nga rin sa atin at paalala ni Apostol Pablo do sa Romans 12, verse 6 to 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. 7. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. 8. Magpalakas ng loob ang mga kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen. Dito ay pinapakita sa atin yung ating mga gifts na yan. Sabi nga, ang bawat kaloob na ito ay may kanya-kanyang tungkulin at layunin. Ang paggamit ng ating mga kaloob para sa kapakanan ng iba ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at nag-aambag sa pagpapalaganap ng mensahe ng Diyos. Mahalagang gamitin po natin ang ating mga talento at kakayahan na may kasiyahan at dedikasyon upang maging inspirasyon tayo sa iba. Makikita po natin yan na lumalago ang ating spiritualidad, our spiritual strength. At ang paglalakbay nito ay, sabi nga, ay nagsasangkot ng patuloy na pag-aaral, pagninilay at pagdarasal upang palalimin ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at upang maunawaan ang kalooban sa ating buhay. Ang kalooban ng Panginoon Diyos. Sabi nga, maraming pangyayari sa buhay natin ang hindi natin naiintindihan. At kung hindi tayo lalapit sa Biblia, lalo tayong mawiwindang. Kaya nga, patuloy na sinasabi sa atin, sa ating buhay, patuloy nating saliksikin ang salita ng Panginoon Diyos. Patuloy nating bigyan ng focus doon ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po sabi sa atin ng aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Amen. Sabi nga, minsan, sabihin natin, ay hindi ako perfecto Wala namang perfecto. Nagagalit pa rin ako, nagkakamali pa rin ako. Lahat tayo. At alam yan ng Panginoon Diyos.
Hindi natin kailangang magkunwari sa mundong ito dahil alam ng Diyos at gusto ng Diyos na baguhin tayo. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, maging lagi tayong handa. At ang patuloy ng ating pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng kaalaman at karunungan upang maipakita ang ating sarili na karapat-dapat sa ating Panginoon Diyos. Sa ating pag-aaral, mas naunawaan natin ang kanyang kalooban at mas layunin para sa ating buhay. Sabi nga dito sa ating patuloy na pag-aaral, dito natin nakikita yung ating mga maling sistema na dating parang tila normal lang sa atin. Mga tulad nun, pagmumura, sabi nga yung pag-joke minsan ng mga malalaswang bagay, na parang normal lang at sa atin. Subalit dahil natututunan natin na ang buhay natin ay, sabi nga, ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kaya nga, ito ay nakabatay doon sa sukat. Dito, sa ating patuloy na pagkikita, double-edged sword pa rin yan. Sabi nga, lumalalim yung ating pangunawa, mas nauunawaan natin ang ating kapwa. Hindi tayo nagiging madaling magalitin, dahil binabago tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, doon sa aklat ng Joshua 1:8, ay sige, puntahan natin yun. Joshua 1:8. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sabi nga dito, tatagan. Kaya nga ito po ay hindi pa pagalingan, kundi sabi nga ay patatagan. Gaano ba tayo katatag? Para katulad sa Bible study lang. Sa Bible study, dyan mo makikita yung matatatag. Pagka yan ay nakita mong talagang lumalalim na sa Panginoon, humahaba na yung chapter na nababasa, mga verses. Nakikita natin yung pagtatatag ng pagiging matatag na Kristiyano. At dito nakikita mo yung hindi sila naiinip para matapos lang, kundi nandun sila sa yugto na nakikita, wow, talaga ang sarap pala ng pakiramdam na narating mo ang bagay na yun. Parang isang lugar na nakarating ka na bagamat mahirap, o parang isang bundok na ang hirap nahirapan ka sa una, na sabi nga, nahirapan ka sa una sa pag-akyat, pero nung dumating ka na sa tuktok, nakakita mo yung creation, kung paano ang ginawa ng Panginoon Diyos. Sabi nga, parang yung lahat ng pagod at hirap nito ay parang napawi, na parang isang usok na hinipa ng hangin, naglahong bula. Kaya nga mga kapatid, ang pagninilay ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay. Dahil ito po yung nagiging gabay at ito yung nagiging mga desisyon at aksyon na sa pamamagitan ng ating pagninilay, mas malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at mas maiintindihan natin ang kanyang mga plano para sa atin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa pananampalataya, habang tayo po ay, sabi nga, dito na po tayo magtapos sa ating pagninilay na ito. Dalhin natin ang ating mga puso at ang init ng liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po rito sa ating pinag-uusapan ngayon, be the merciful heart. Yan po yun. Alalahanin po natin ang ating paglalakbay. Sabi nga, ang mga pagsubok na ating hinaharap, ang mga biyaya na ating tinatanggap, at ang mga patuloy na paggabay ng ating Panginoon, hayaan po nating maging inspirasyon ang mga karanasang ito upang patuloy na lumago at manampalataya tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa. Diyan magkakaroon tayo ng merciful heart. Diyan matututo tayo na dahil sa mga paglalakbay nito, nagkakaroon tayo ng pangunawa. Ang ating paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Sabi nga, ito'y patuloy. Ito ay isang patuloy na paglalakbay ng pagtuklas, paglago, at paglilingkod. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pagninilay ng bawat aral na ating natututunan. Ang pagdarasal at ng may pananampalataya, hayaan po natin na ang Espiritu Santo ang maging gabay natin sa bawat akbang. Sa buhay po natin, ang pag-ibig
at ang awa at pagkamahabagin na siyang batayan ng ating pananampalataya. Kaya nga pananampalataya ito nakabatay sa awa ng Diyos. Maging liwanag tayo sa mundong ito na nagpapakita ng kabutihan at pag-asa sa lahat ng ating nakakasalamuha. Imagine natin, tayo ay ginagamit na ng Panginoon Diyos para sa kanyang awa. No? Na dati tayo ay parang basahan na walang halaga. Walang saysay ang buhay natin ito. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon Diyos, dahil kahit ganun man tayo, hindi tayo karapat-dapat, ginagamit pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Lumabas tayo sa mundong ito na may puso na puno ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban at magpatuloy sa pagbabahagi ng maging magandang balita at kaligtasan para sa lahat ng tao. Maging pagpapala po tayo at ang buhay natin ito ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at sa yugtong ito, nais ko namang ibigay ang nalalabing oras sa aking partner para sa kanyang self-reflection sa ating pinag-aralan niya. God's morning muli mga kapatid. Ito pong ating napag-aralan na ito ay pagiging mahabagin. Mapalad daw po ang mahabagin sapagkat kahabagan ng ating Panginoon. Kung hindi po tayo magiging mahabagin sa kapwa, hindi po tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat na humarap sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang naging mahabagin sa atin. Ituring po natin ang ating kapwa na parang siya ang ating Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay nagkakasala, tayo ay pinatawad ng ating Panginoon. Kung ang kapwa po natin ay nagkasala sa atin at hindi tayo marunong magpatawad, hindi po tayo karapat-dapat sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Sapagkat ang itinuturo po sa atin ng ating Panginoon ay maging mahabagin tayo, hindi lang sa pagkaawahan natin sa kapwa natin, kundi sa pagpapatawad natin. Kasi kung hindi po tayo magiging ganun sa ating kapwa, baka po hindi tayo kahabagan ng ating Panginoon. Yun lang po ang aking reflection dito. Nawa po ay tayo ay magkaroon ng merciful heart. At banggit din po dito yung sukat ng ating nalalaman. Ang sukat ng ating ibabahagi sa ating kapwa ay depende sa atin kung ano yung sukat ng ating nalalaman sa kanyang salita ng ating Panginoon. Kung ano yung ating mga napag-aralan, yun lang po ang ating maibabahagi sa ating kapwa. Kaya po, palawakin po natin ang sukat ng ating nalalaman nang sa ganon, maibahagi rin po natin sa ating kapwa ay yung mga bagay na yun. So, yun lang po. Mag-ingat po tayo lahat. Okay. So, puring Panginoon Diyos. Sabi nga, we cannot give what we don't have. Hindi natin kaya ibigay ang wala tayo. Kaya nga kung tayo ay patuloy na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon Diyos, natututo, ibibigay natin ang pagiging pagkamakaawain o pagiging merciful o nagkakaroon tayo ng merciful heart kasi natutunan na natin yun. Nalampasan na natin. Kung minsan yun because of the experience, tulad nga natin nasabi. At ngayon naman mga kapatid, nais nating batiin ang ating mga kapatid online. Ang bawat angkan na tayo para kasama na ang buong pamilya. No? Ang buong angkan pala. No? Pinangunahan po tayo na angkan ni Ate Cindy dyan sa lugar ng Pampanga. No? Cindy Mercado. Ganun din ang angkan ni Ate Marta Arteliaga dyan sa Bulaking, Chaong. At sinundan din tayo ng angkan ni Caroline Mercado dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. Siyempre, sinamahan din tayo ni Pastora Fe at ang kanyang angkan dyan sa Andal Arteliaga. Yan. At ganun din ang angkan ni Sister Buena Castillo. No? Yan. At ganun din ang angkan ni Ate Carmelyn Tanyo, ang Azucena Tanyo Clan. No? Yan. Isama na natin si Julene at si Pau. No? Yan. Para malinaw tayo. Yan. Okay. At ganun din kay
angkan ni Kuya George Pios dyan sa Bacolod. Yan. At ganoon din sa angkan ni Nanay Edna Arosena dyan sa Liliw, Laguna. At syempre, ang angkan ni Nanay Winnie Patual dyan sa Villa Escudero. At syempre, ang ating kaibigan, ang ating magaling na profesor, no? Si Dr. John Fernando Reyes, kasama rin natin. Hindi ko lang alam kung nasa Amerika ito ngayon o nasa Middle East, no? Prof. Doc, isang mapagpalang umaga rito. At kung nandiyan ka sa Dubai ay Sav Alkhair, no? Yan. Good morning, no? Kung gabi, Masa Alkhair. Yan, okay. So, siyempre, sinamahan din tayo na angka ni Ate Nela Nonoso. Yan. Pagpalang umaga sa ating lahat. Siyempre, kasama rin natin ang ating angkan na pinangungunahan ni Kuya Chris, no? Artillaga, yan. At siyempre, ang aking masipag na kapatid, kasama ko sa SMS, no? Si Kuya Jomer Dakutan Napiri, no? Batiin na natin ang kanyang buong angkan. Napakasipag po niyan. Yan, ganun din aking pinsan yan sa Alamada Cotabato, si Ate Lilibet Chua. Yan. At syempre, si Sister Marife, yan, Patual. Yan, nasa Dubai, no? Yan. God's morning sa iyo at batiin ko na rin ang iyong buong angkan. Yan. Yan. Okay. Yan. Yan, pagbati na rin natin sa buong angkan ng Dalangin Family. Yan, pa-shoutout niya yung Sister Maripe. Yan, at yan, kasama rin natin ang, nabanggit ko na rin si Ate Marta, no? No, yan, Ate Marta Artillaga. Okay. Kung nalimutan ko, basta binabati ko na rin ulit. Yan. Yan, syempre ang aking cousin, no? Ang aking Ate Judith Brigule. Yan sa Cotabato. Binabati ko na rin ang Chua Brigule Clan. Yan. At siyempre ang aking brother, yan, si Brother Rolly. Yan, aking kapatid na yan. No? Batiin na natin ang kandi ng Malasmas Bombane family at ang kanyang mga anak, si Rael at si Roan. Yan. Ang Ingleserang bata. Yan. Okay? At si Sister Angel na rin siyempre. At siyempre, kasama rin natin ang aking kapatid ulit, si Brother Arthur Tanyo, no? Batiin na rin natin ang Tanyo clan, no? Yan. Yan. At ito, may mga Inglesera dito, Sabi ni Sister Caroline, when some wrongs you, respond with patience and understanding. Forgive, not because it is easy, but because Christ has forgiven you. No? Amen? Sandali. Nawala. Yan. Be generous in love, quick to help, and slow to condemn. Yan. Amen. No? Slow to anger. Yan. Okay. Amen po tayo doon. Praise God. Salamat po. At syempre kasama rin natin from US, no? Ang clan ni Sister Abigail daw. No? Si Nurse Abby. Kasama rin po natin. Yan sa USA. Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, dito mula sa Pilipinas. At madaling araw yata dyan sa inyo. Okay. Sino pa? Yan. Kasama rin natin siyempre ang samahan ng mananahi ng pagsanghan. Ang chairman ng mga mananahi dyan. Kaya kung may papatahi po kayo, uniforms, whatsoever, no ho, mga kung ano man, no, kahit barong, yan, kasama rin po natin si Tita Vicky Tejido, no ho. Yan, sa lugar po ng Pagsanghan, Laguna, yan po ang kanilang lugar. No? Yan, God's morning sa ating lahat. At dahil yan, ito po tayo nagtatapos at tapusin po natin sa ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos na makapangyarihan. Salamat po Panginoon sa yugtong ito ng pagtuturo mo ng Beatitude. Salamat Panginoon sa mensaheng ito na be merciful in heart mula po dito sa Matthew 5 verse 7 na ibinahagi mo po sa amin. We acknowledge, Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang nagtuturo sa bawat isa sa amin, ang nagpapahayag ng naayon sa iyong kalooban at patuloy, Panginoon, na nangungusap sa bawat isa sa amin. Patuloy na idinadalangin namin ang patuloy, Panginoon, na
bibigay, Panginoon, ng aral sa aming buhay. Sa bawat oras na aming nalalabi sa mundong ito ay patuloy, Panginoon, na ipinaalala mo ang iyong mga pahayag, ang iyong mga paalala, ang iyong mga gabay sa amin. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at pababayaan. Patuloy namin idinadalangin na sa iyong kapangyarihan, ikaw ang Diyos ng kagalingan, ng kaligtasan, ng pagpapala, ng biyaya, at patuloy, Panginoon, na nagkakaloob, Panginoon, ng kaaliwan sa mga kapatid naming nalulungkot. Patuloy namin idinadalangin na sa iyong kapangyarihan, maghari, Panginoon, ang iyong kapayapaan, pag-ibig at ang iyong grasya, ang iyong pabor sa bawat isa sa amin. Muli, maraming salamat po at ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas na Jesu Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ has risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Kopi tayo.